President Marcos' chief legal advisor warns against efforts to spare Vice President Sara Duterte from impeachment complaints. Juan Ponce Enrile made those remarks as pro-impeachment groups urge congressmen not to delay actions on the complaints. Vivian Guda reports. Well, JPE is one of our best legal thinkers in the country. Will be very problematic. Nagbago na ba ang panindigan ni Pangulong Bongbong Marcos matapos naglabas ng opisyal na pahayag ang presidential advisor na si dating Senate President Juan Ponce Enrile? Ito ba'y palatandaan na di siya natinag sa isinagawang National Rally for Peace daw sa Iglesia ni Cristong Tatag ni Felix Manalo? Tatalakayin natin ito, samahan ninyo ako. Kasi sinungalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Happy Fiesta sa mahal na Senyor Santo Niño ngayon. No? Pinagdiwang ang kapistahan ni Senyor Santo Niño. At sa lahat ng mga taga-subaybay, welcome. At inanyayahan natin, huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live. At kung bago ka lang, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. So, kumusta sa lahat na mga suking taga-subaybay? Welcome po sa ating pananampalataya at katuwiran at lalo na sa ating YouTube. Mayroon tayong busis ng masa pa rin. Ang katanungan, pabor ba kayo sa impeachment complaint laban sa Vice Presidente? Sa ngayon, nangunguna pa rin ang yes sa ating channel. So, yung mga kontra, pwede niyong pindutin din ang no. Pangalawa natin ito na pagkakataon sa busis ng masa para sa impeachment complaint. So sa unang pagkakataon, nangunguna ang yes. Ngayon, yes ba? Baka mamaya mangunguna ang no. So welcome sa lahat ng mga suking taga-subaybay. Ayon sa ulat, President Marcos' chief legal advisor warns against efforts to spare Vice President Sara Duterte from impeachment complaints. Juan Ponce Enrile made those remarks as pro-impeachment groups urge congressmen not to delay actions on the complaints. Vivian Guda reports. Well, JPE is one of our best legal thinkers in the country. Will be very problematic. Yon ang bahagi sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung maalala ninyo, nagsagawa ng rally ang Iglesia ni Cristong kay Felix Manalo. At ito dahil para sa kapayapaan, pero alam nyo naman, binanatan dito katina sa ministrong si Arnel Tumanan ang politiko daw na laos at binanatan din ni Congressman Marcolita ang mga kasama. Ito ang payo ni Enrile, no, na ang impeachment ay isang sabi niya dito, ang impeachment ay isang legal na proseso, hindi isang laruan. At may reaksyon siya sa isinagawang rally sa Iglesia ni Cristo. At ang reaksyon na yan, may komento naman ang miyembro ng Iglesia ni Cristo sa pinopost ni Enrile sa social media na reaksyon niya. So, ano ang mangyari sa
impeachment complaint. Lalo na malapit na ang midterm election. Paano kaya kung mananalo yung mga kaalyado ni VP Sara, lalo na sa Senado? Ano ang mangyari nito? Yon, abangan ang susunod na kabanata. Ang reaksyon ni Enrile at apayo ni Enrile na nakapost sa social media, ito'y tinatalakay din sa miyembro ng Iglesia ni Cristo. No, alam mo ang pinakapunto ng Iglesia ni Cristo dito talaga, no? Hindi naman nila pinipigilan, mali yung termino, maling gamitin na pinipigilan nila ang impeachment ni Sara. Sabi nila ganun din yun, magkaiba yun. Kasi ang Iglesia ni Cristo, biblical sila eh. Kaya si Edwel Samala, ang spokesperson, tinanong ito sa parang ambush interview yon, kung paanong paraan masasabi ninyo na walang kaugnayan sa politika kung ang rally ninyo ay ito'y nag-impluwensya mismo sa mga mambabatas na hindi ituloy ang pagsampa sa impeachment complaint. Ang Iglesia ni Cristo daw biblical. Lahat naman ng mga man-made na sekta nag-claim na biblical kahit wala silang sariling Bible. Di ba? Iglesia ni Cristo, meron ba silang sariling Bible? Sabi ng kanilang ministro, Wala raw tayong sariling salin ng Biblia. Ang una, kaya natin na gumawa ng sariling salin ng Biblia. Kaya natin, kapatid na Michael, pero hindi po ginagawa yon ng Iglesia ni Cristo. Ang dahilan, kapatid na Michael, iyon nga mismong mga Biblia ang isinali nila na ating ginagamit. Hindi nga nila halos paniwalaan pag tayo ang gumagamit. Di lalo namang hindi nila tatanggapin kapag yan ay salin ng Iglesia ni Cristo. Tikalawa, hindi naman po komo ang isang relihiyon tulad ng Iglesia Katolika. Hindi naman komo ang isang relihiyon, mayroong sinaling Biblia, gaano mang karami yan, hindi katibayan yan na yan ay totoo o tunay na relihiyon. tama ba ang logic dito sa mga ministro ni Felix Manalo? Na una, wala daw umano silang salin. Dahil kung magsalin sila ng Biblia, ang atin ngang salin na ginagamit nila, di daw umano paniniwalaan. Kahit sila na ang nagamit ito. Natural. Walang pagkakaiba yan sa aklat ng batas. Di ba? Sino ang may mga akda sa aklat ng batas? Natural yung mga abogado, meron pa mga Chief Justice, meron pang mga huwis na sila ang author. At yung aklat na yan, sa ating batas, babasahin lang at i-interpret sa walang authority, dapat ba siyang paniniwalaan? Pagkatapos sabi ng ministro sa kanilang argumento dito, na kahit pa umano, ang Katoliko ay maraming isinasalin na Biblia na ginamit nila, hindi batayan na ang Katoliko ay tunay. So kung yun ang argumento nila, na ang Katoliko ay hindi tunay, hindi totoong iglesia, pero ang Katoliko'y nagsalin ng Biblia. Therefore, nakuha niyo ba mga kapatid? Ang pinaniniwalaan nila na hindi tunay, nagsalin ng Biblia, ang Biblia na kanilang binabasa galing sa hindi tunay. Pwede ba na ang hindi tunay, mga kapatid, na iglesia, ang gagamitin nila yung produkto galing sa hindi tunay? Kaya, tuloy natin. No. Hindi pwede pagsamahin ng mundo ng biblical sa mundo ng mga tao, yung term Hindi pwedeng samahin ang mundo ng biblical at mundo ng mga tao. Di po ba? Bible alone sila. Una, ang salitang Bible alone, saan yan mabasa sa Biblia?
Wala naman yan. Oh. Kung ang argumento hindi pagsasamahin dahil yung hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo sa sanlibutan yon. Yun ang argumento nila. Sa sanlibutan at yung sa sanlibutan ay impyerno ang patutunguhan. Pero tanong tayo, meron silang doktrina, di pwedeng makipaghalubilo sa sanlibutan. Pero di po ba, yung mga sinusuportahan nila na politiko, hindi naman yan miyembro ng Iglesia ni Cristo. So kung sundin ang kanilang argumento na ang hindi kaanib sa kanilang iglesia ay sa sanlibutan at ang taga-sanlibutan ay sa impyerno, therefore di pwedeng makipaghalubilo sa sanlibutan. Bakit sinusuportahan nila ang politikong hindi miyembro nila na nasa doktrina nila yan? Di pwedeng makipaghalubilo sa taga-sanlibutan. Tapos, ang sinusuportahan nila, hindi kaanib sa kanilang sekta, therefore, taga-sanlibutan yan. Tuloy natin. Di ba? Magkaiba yon. Halimbawa, kasi parang pinagdidikit nila yung salitang peace sa rally na ganun din naman yan eh. Kuwari, kinakampihan nila si BBM na yung opinion ni BBM. O si BBM, and then, hindi din Iglesia ni Cristo. Kung si BBM ay hindi Iglesia ni Cristo, kung sundin natin ang kanila mismong pandoktrina, ang hindi Iglesia ni Cristo, taga-sanlibutan yan. At ang taga-sanlibutan, sa impyerno yan. Therefore, hindi pwedeng ang INC ni Manalo ay makipaghalubilo sa taga-sanlibutan. Ba't sinusuportahan nila ang taga-sanlibutan? Tuloy natin. Katawid, gusto lang talaga nila, pinipigilan nila yung impeachment ni Sara. Mali po. Mali po. Mali po. So, ibig sabihin, hindi nila pinipigilan. Pero kung hindi nila pinipigilan ang impeachment, bakit nagrally sila? Di ba yun ang sigaw nila na huwag ituloy ang impeachment dahil nagsasayang lang ng panahon? Okay, tuloy natin. Una, ulitin ko mga kapatid, alam nyo naman sa proseso ng ating batas, kung may reklamo, ang Kamara, siya ang magsagawa ng preliminary investigation kaugnay sa naturang reklamo dahil siya ang prosecutor. At pagkatapos na makita ang posibleng probable cause kung meron man talaga, yan na ang article of impeachment. At magpapadala na ng grupo ang Kamara doon sa Senado dahil ang Senado ay siyang korte. Yan ang proseso. Pero kung talagang hindi mabigat ang ebidensya, wala dapat ikakatakot. Dahil di naman talaga yan maisampa sa hukuman kung walang mabigat na ebidensya. Di ba ba? Nang pumutok ang issue kaugnay sa 125 million na confidential fund. Di po ba? Sa balita ay hinahamon ni VP Sara ang mga nagreklamo, magsampa kayo ng kaso. Ngayon, nagsampa na ng kaso, ito na. Ito na. Tuloy natin ang siya. Mali po yun. Sa Biblia kasi, sa isang content o sa isang salita, malaki na ang pinagkaiba nun. So anong sabi sa Biblia? Di pwedeng magreklamo ng impeachment complaint. Anong punto diyan? Basta sa Biblia daw meron ng malaking pagkakaiba. Dahil sa inyo ay sola scriptura, Bible alone, kung gagamit tayo ng history, sasabihin nila, hindi pwede yan. Dapat mabasa talaga sa Biblia. Ang di nila alam mga kapatid, sila gumagamit din ng mga kasaysayan at aklat. At kahit mga ministro, alam niyo ba, pinapatunayan pa nila na ang Katoliko nga ang siyang unang iglesia ni Kristo. Pero kung sundan natin yan, pabor natin ang kanilang pahayag na yan.
na ang Iglesia Katolika ay siyang unang Iglesia ni Kristo. Pero kung ang argumento nila, pag di mabasa sa Biblia, di pwedeng paniniwalaan. O sige nga, saan mabasa sa Biblia? At anong version? Dahil pag may mabasa tayo letra por letra, sabihin nila, daya yan. O yun lang punto. Na ang Iglesia Katolika, dahil ang kanilang argumento, di dapat maniwalaan ang simbahang Katoliko dahil ang salitang Katoliko di mabasa sa Biblia. O hindi balik natin sa kanila. Saan mabasa sa Biblia na ang unang iglesia ni Kristo ay ang Katoliko? Asan yan? Di po ba? Bawat doktrina nila may katumbas na Biblia. At doktrina nila yan na ang unang iglesia ni Kristo ay Katoliko. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Oh, see? Mali daw ang pag-unawa ko. Pagkatapos inulit naman niya ang pahayag ng ministro ng Iglesia ni Kristo na ang Iglesia Katolika sa pasimula ay siyang unang Iglesia ni Kristo. Kaya, kung ibalik natin ang argumentong ito, o sige nga, dahil di kayo maniniwala pag maiipit kayo sa referensya at gagamit kayo ng diferensya, Bible lang dapat. Isaan ba yan sa Bible? Na ang Iglesia Katolika ay siyang unang Iglesia ni Kristo. Wala naman. Naalala niyo yung debate namin kay Ramil Parba? Doon sa Bohol noon? Naiipit siya. Nasa channel na natin yan. Nang tinanong ko, di mo ba? Tinanong ko siya, na sabi ninyo na natalikod ang unang iglesia ni Kristo. Sabi niya, di ko naman sinabi na natalikod. No. Nang nabasa yung sa pasugo nila, pabulaanan pa ba nila na natalikod ang unang iglesia ni Kristo? Nasa pasugo nila yan. Kaya ang tanong, saan mabasa sa Biblia na ang unang iglesia ni Kristo ay natalikod? Wala naman yan. Kaya yung tinatawag nila na dapat nasa Biblia, sola scriptura, wala yan. Okay, tuloy natin. Ganun na sana'y ang Iglesia ni Cristo pagdating sa pagsasalita. Matermino sila. So anong termino ang iglesia ni Kristo pagdating sa salita? Ganun umano, nasanay. Ang iglesia ni Kristo, ang mga ministro ni Felix Manalo. Hindi po ba si Arnel Tumana na ministro, nang nagsalita siya, grabe ang banat niya sa politiko na kasisikat lang umano, naging laos na. Saan yan ang tinatawag nila na rally para sa kapayapaan batay sa naturang pahayag? Tuloy natin. No? Kaya maingat sila sa bawat pagkilo dahil biblical yung ginagawa nila. No? Biblical ang ginagawa daw sa INC sa kanilang isip. Dahil, una, yung salitang si Felix Manalo ay anghel. Wala naman yan mabasa, basta interpretasyon lang nila. Pero gusto nila, dapat letra por letra, sola scriptura. Yung ang Iglesia ni Cristo ay lumitaw sa 1914. Wala naman yung mabasa sa Biblia. Di ba ba? Pero, paniniwala nila yan. Asan yung sinasabing biblical? Yung pagdiwang sa New Year. Wala naman mabasa yan sa Biblia, pero ang INC nagdiwang sa New Year, di ba? Tuloy natin. Sa Biblia kasi may mga magkakadikit na word. Dito sa atin, sa mundong itong ginagalawan natin, may mga words na... So sa Biblia daw, may mga nagkakadikit na words. Ano kaya yung
words na nagkadikit sa Biblia. No? Ano kaya yon? Na nagkadikit daw, basta may nagkadikit sa Biblia na words. Paano mabasa yung nagkadikit? Okay, tuloy natin. Ibig sabihin niya dito? Magkahalintulad. Alam mo yun? Magkahalintulad. Basta nagkadikit, magkahalintulad pala. Magkahalintulad. Yung para bang pag ginawa mo tong isang bagay na to, katulad ng isang bagay. Sa Biblia, hindi, malayong bagay yon. Oh. Malayo pala. Pag sa Biblia na, ano ba nga ba talaga? Tuloy natin. Di ba? Malayo ibig sabihin. Ano ibig sabihin ko? Yung ginawa nilang rally, hindi yung katulad ng sinasabi ng karamihan o iniisip ng karamihan na ang Iglesia ni Cristo ay kampi kay Sara. Malinaw naman ang ginawa nila na kasi kung hindi nila sinusuporta ng PCBBM, hindi nila sasabihin na sang-ayon sila sa opinyon ni BBM. So kung sang-ayon sila sa opinyon ni BBM, sang-ayon ba sila? Ang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. Yan. Sang-ayon ba sila sa pahayag na yan ni Pangulong Bongbong Marcos? Tuloy natin. Na ang rally ng iglesia, ang ayaw ng impeachment, bakit niya talaga? Anong pinaka-root? Dahil gusto ng iglesia ni Cristo, kapayapaan na, napapanahon na. Di ba? Kasi kapayapaan ang gusto ng INC, napapanahon na. Pero ang tanong natin, bakit kung para sa kapayapaan, si Arnel Tumana na ministro ng INC, di po ba, meron siyang inaaway na politiko na, anong sabi niya, laos na politiko daw? Yun po ba para sa kapayapaan? Kahit na yung pahayag ni Marcolita, grabe ang tira niya sa Quadcom, di ba? So, tuloy natin. Nung araw, sa panahon ng nakalipas na administrasyon, pilay na... Sa panahon, sa nakalipas na administrasyon, ang executive minister ng INC ay itinuturo yan ni, kaya ba masabi natin na utang na loob ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na siya ang magiging envoy sa mga OFW. Ha? Pero ngayon, di binigyan ng posisyon ni PBBM. Yun po ba ang posibleng dahilan? O kaya iginiit lang nila na para lang talaga yun sa kapayapaan. Walang halong utang na loob. Tuloy natin. Pilay na ang bansa. Mas ngayon, mas napipilay pa. Kaya napapanaw na, naapektuhan na siyempre ang taong bayan. Siyempre, ang Iglesia ni Cristo, isa sa mga nakatira sa taong bayan yan. Naapektuhan na rin. May so, ang tanong, kaugnay sa AJK, meron bang opisyal na pahayag ang Iglesia ni Cristo kaugnay diyan? Kaugnay sa sunod-sunod na isinagawa na maisog rally at panawagan na pababain sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Meron bang opisyal na pahayag ang INC niyan? Asan sila doon? Di ba ba? Kung ang punto nila para sa kapayapaan. Kaya nga, pwedeng pagdudahan ang galaw nila, una, kung sa katotohanan, ang mga reklamo, dahil 4 umano ito, yung 3 ay i-consolidate umano. Kung ang mga reklamong ito ay wala talagang matibay na ebidensya, wala namang dapat katatakutan. Pangalawang punto, nang pumutok ang isyong ito, challenge yan ni Vice President Sara Duterte. Nasampahan siya
umano ng kaso. May challenge siya. Nakalimutan ba ninyo? Ang tanong, pabor ba kayo sa challenge niya na sampahan siya ng kaso? Okay, tuloy natin. patan sila, no? Ngayon, nagpasalamat ang iba't ibang leader. Si Sara nga nagsalita nitong nakaraan balita, at si BBM nga nagsalita, taos puso siya nagpapasalamat sa mga Iglesia ni Cristo na patuloy na pagsuporta sa administrasyong iyon, no? Ngayon, sa kabila nga niya ng ating naririnig tungkol sa Iglesia, talagang makikita mo talaga dito, maraming kumilos na administrasyon o maraming kumilos na organisasyon pero hindi inusig tulad ng pag-uusig sa Iglesia ni Cristo. Napaisip tuloy ako talaga. Oh, so ang Iglesia ni Cristo daw umano hindi inusig. Yung iba na kumilos hindi inusig maliban lang sa Iglesia. Grabe ang pag-uusig ng Iglesia ni Cristo lalo na sa simbahang Katoliko. At lahat na mga siktang tatag ng tao nagkaisa talaga laban sa simbahang Katoliko. Di ba? Oh. Kaya, yun ang dahilan na yung mga pag-chap-chap nila sa mga aklat, sinasagot talaga natin, mga kapatid. Okay, tuloy natin. Diba? Talagang tunay. Talagang tunay daw umano. Dahil ang iglesia ay inuusig. Yung hindi inuusig ay hindi tunay. Tingnan nyo sa pandoktrina ninyo. Sino ang nagiging kapital na inuusig ng Iglesia ni Cristo? Di ba simbahang Katoliko? At lahat ng mga sikta, Katoliko talaga ang binanatan. Ma-Muslim ka man, ma-born again ka man, kahit na ang grupo ni Anton LaVey na Satanism, Katoliko din ang binanatan. Kaya ang tanong natin, bakit nagkaisa sila sa Satanism at itong mga siktang ito laban sa simbahang Katoliko? Nagtatanong lang. Okay, tuloy natin. Isang sabi niya ni Cristo, sabi niya sa Biblia, kung bubuodin mo, kapag nagsalita ka ng katotohanan, ipapako ka sa krus, sabi. Kung nagsalita ka ng kabutihan, magagalit sila sa iyo. Kapag nagpahayag ka o pag naglunsad ka ng ikabubuti ng karapatan ng tao, magagalit sila sa iyo. Kaya ngayon, ang mga ang ginawang rally ng Iglesia ni Cristo may kalakip na pag-ibig sa taong bayan, no? Kasi nawala na sa atin ang pag-ibig, no? Nawala na daw ang pag-ibig sa taong bayan. Kaya yun ang ginawa. So narinig mo ba yung banat ni Arnel Tumanan? Pag-ibig ba yung sinabi niya na politiko ay laos na? At sabi niya, sana marinig ito ng naturang abogado. Tuloy natin. Kumbaga, ito binubuo nila ang pag-ibig, no? Kaya nga, etong ginawang rally ng Iglesia ni Cristo very effective. Hindi naman ito para pigilan o sino man ang batas o buwagin ang rule of law. Hindi naman ganon. Ito ay nasa sa kanila na lang yun kung susundin nila ang Iglesia ni Cristo. Ang sa kanila lang, nakipagkaisa sila at nagawa nila ang pagkakaisa para sa pagboto so para sa pagboto talaga nagkakaisa. Kaya pwedeng maimpluwensyahan dito yung mga kandidato sa midterm election, no? Abay, nagkaisa ang iglesia. Kung susuporta tayo sa impeachment complaint laban kay VP Sara, baka hindi tayo ma-endorse nito. Tuloy natin. Matalo ang isang politiko na kanilang binoto o pinagkaisahan, wala na silang doon. Labas na sila doon. Hindi na sila para kumampi sa kanat tatalo. Di po ba sabi nila na dapat mabasa sa Biblia? Sige nga, asan mabasa sa Biblia na sa pagbuto dapat magkaisa? Wala. Kumuha lang yan ng mga talata sa Biblia, pinagtagpi-tagpi para masuportahan. Pero ang gusto nila, letra por letra. Dahil sola escriptura sila, wala naman yung mabasa na ganyan.
o kumampi sa nanalo. No, labas na sila doon, kumbaga, nagawa nila yung utos o yung pagkakaisa. Sa ngayon, ganitong rally, nagawa nila yung pagkakaisa. Basta nagawa nila ang pagkakaisa. Ito, salungat talaga yan sa doktrina ninyo sa INC. Ano ba yung doktrina ninyo? Nasa pandoktrina, may kopya ako, 2 pandoktrina ninyo. May pandoktrina pa na ang may akda ay si Iranio. Okay. Ano ba ang nasa pandoktrina? Di pwede makipag-ugnayan sa taga-sanlibutan. Di pwede makipaghalubilo sa taga-sanlibutan. Di ba? Yung sinusuportahan ninyong mga politiko. Anong tawag doon? Di ba taga-sanlibutan sila? Bakit sinusuportahan ninyo? Kung ang doktrina ninyo di pwede makipaghalubilo sa taga-sanlibutan. Tuloy natin. Isa, syempre, hindi naman nila hawak ang sitwasyon kung papanig ba yung mga taong kongresista o mga presidente, papanig ba yung sa kanila, di ba? Basta nagawa nila ang kaisahan na ipakita sa taong bayan at ipinagtanggol ang taong bayan. Hindi naman nangyayari, wala naman nangyayari para ipagtanggol ang taong bayan. Kaso nga naapektuhan na yung taong bayan dahil sa pag-aaway ng 2 leader o 2 grupo ng isa sa mga politika. Di ba? Matagal na silang nag-aaway. No? Grabe na ang banatan. Pero ako, di man ako bumoto kay PBBM noon. Pero believe ako kay PBBM dahil sa grabing bana, tinatawag pang bangag. Oh? Grabe talaga. Kalma na kalma. Relax na relax siya. Oh. Ngayon, ilang bisis may pagrally na tinatawag na maisog. Grabe na ang hatian noon ng mga tao. Grabe na ang banat. Dagdag pa yung grupo ni Pastor Apollo Kibuloy. Ang tanong kasi, bakit kaugnay na sa impeachment complaint, doon nangunguna sa national rally na ang Iglesia ni Kristong tatag ni Felix Manalo? Okay, tuloy natin. Ibig sabihin, na nagkakaroon na ng imbis na makapag-focus doon sa isang bagay para matapos mo yung mga proyekto o yung mga... Kasi hindi mo pwede sabihin na yung double ba, ano ba tawag doon, yung kahit may problema ka, magagawa mo yung... kahit may away kayo, maasikaso mo yung bayan, hindi po pwede mangyari yun. Di ba? Hindi ka makapag-focus sa 2 bagay. Kailangan talaga kapag ikaw, kaya nga nahalal ka dyan, nakapokus ka, kakalimutan mo yung mga kaaway mo, yung walang kamag-anak, walang kumpa-kumpare. Dapat nakapokus ka sa gobyerno kasi nga, hinalal ka ng bayan dyan, pinagkatiwalaan ka. Dapat yun ang trabaho mo. Di ba? Hindi trabaho ng isang organisasyon yun. Ngayon, nagmalasakit ang Iglesia ni Cristo. Malasakit pala ng Iglesia ni Cristo yon. Pagmamalasakit ng Iglesia ni Cristo ang ginawa nila. Mamagitan na ipag-ayos, ipagkasundo na hindi naman naiintindihan ng karamihan. No, kasi nga, eto hindi ko alam kung... So namamagitan na magkasundo sila. Sa palagay ninyo, yung ginawa na yon na rally, yung pang-aaway ng ministro sa isang politiko, yung banat na banat, sa palagay ninyo, yun po ba ang paraan para magkasundo sila? Tuloy natin. May narinig kasi ako, sabi talaga hindi ako, siyempre nasasaktan din ako kasi nga, ang nakikita ko kasi sa Iglesia ni Cristo, puro kabutihan ng kanilang ginagawa. Bagaman kabutihan ng ginagawa ng Iglesia ni Cristo, inuusig sila. No? Bago tayo tumuloy sa sinabi ng, may narinig ako at nag-post, eto official to kasi may blue check official to sinabi ni Juan Ponce Enrile, no? Si Manong, may edad na rin po tayo kasi, no? Pero babasahin ko po yung pahayag nyo. So kahit na may edad, pero chief legal advisor si Manong Enrile at pinapaboran ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos ang naturang pahayag.
no? Pero sinalin ko na sa Tagalog, no? Post nyo to, hindi ko po post to, no? Hindi ko po galing sa akin to, pero mamaya babasahin ko po, no? Pero bago yan, sinasabihan tayo ng napakarami na kulto, no? Sinasabihan daw sila. Ang sabi niya dito, sinasabihan tayo na kulto bago dito. So, ibig sabihin, miyembro talaga siya sa Iglesia ni Cristo kay Felix Manalo. Kulto daw ang Dahil meron namang Iglesia ni Cristo na English Church of Christ, pero tatag yan ni Alexander Campbell. No? At ang daming mga nagdala ng pangalang Church of Christ na katuparan sa San Mateo 24:24. Tuloy natin. Iglesia ni Cristo. Alam mo, para maisingit ko lang ang kulto, hindi po masama. Di ba sabi, pinangaasar, pinampupunto sa iglesia. So ang kulto hindi masama. So di pwede, di maaaring magalit kayo. Dahil ang kulto ay hindi daw umano masama. Sige nga, tuloy natin. Ni Cristo. Hindi siya pitatanggol ko iglesia ni Cristo, pero para malinaw na matapos na yung salita. So hindi ibig sabihin pinagtatanggol niya ang iglesia. Ano yung ginawa niya? May research siya kung ano ang salitang kulto. Ang kulto. Aalamin natin kung ano yung kulto. No? Ang kulto pala, hindi pala masama. Dito lang pala sa Pilipinas may mga hawak na kandila, may mga apoy, mga insenso, nagkukulto. Di ba? Yung pala yung bansag doon. Pero ang kulto pala... Basta may hawak na insinso, wala namang insinso ang iglesia. Bakit tinawag silang kulto? Saan kaya mabasa na pag may hawak ang insinso, may hawak ang kandila, kulto yan? Saan yan mabasa? Aber, tuloy natin. Hindi masama. Ito, ang salitang kulto ay may iba't ibang kahulugan. Depende sa konteksto. So, iba't ibang kahulugan ang salitang kulto. Kaya hindi masama, ayon sa Iglesia ni Cristo, ang kulto. Narito ang ilang mga posibleng kahulugan. Number 1, kahulugan sa relihiyon. Tingnan mo yung kulto. Kulto, isang grupo o sekta na may sariling pananampalataya o doktrina na kadalasan tinuturing na hindi pangkaraniwan o hindi sumusunod sa mga tradisyonal na pananampalataya. Ipagpalagay na natin. Di ba? Ito pala ang isang kulto o may sariling pananampalataya. May sariling pananampalataya. Yon ang kulto. Hindi masama. Pero ang tanong, pakinggan natin si Cesar Sineta, Iglesia ni Cristo. Anong definition sa kulto? Sige nga, pakinggan natin si Cesar Sineta. Linuloko lang po kayo. Alam po ninyo, ganyan po ang kulto. Sobrang... Ano daw? Ang kulto, manluloko daw. Si Sineta ang nagsabi, Linuloko lang po kayo. Alam po ninyo, ganyan po ang kulto. Ganyan ang kulto, manluloko. Galing mismo yan sa Iglesia ni Cristo. Tuloy natin. Ang kulto ay manloloko. Si Cesar Sineta ng Iglesia ni Cristo ang nagpahayag niyan. Linuloko lang po kayo. Alam po ninyo, ganyan po ang kulto. Sobrang paniniwala sa isang tao na kahit na hindi totoo pinaniniwalaan at nagpapakilalang evangelist at si Kristo talaga ang pinangangaral niya. At ang ginagawa niya doon sa mga napapaniwala niya, linuloko niya, hinihingian din ng abuloy. At yung mga ari-arian, katulad na alimwa, may sariling lupa, yung miyembro niya, ilinilipat sa pangalan niya. Yan. Ang kulto para kay Sineta ng Iglesia ni Cristo, ang kulto ay manluloko. Kaya mga kapatid, huwag tayong magpaloko. Dahil ang dahilan kung bakit umusbong ang iba't ibang mga pananampalataya ngayon na tatag lamang ng tao, mga kapatid, ang dahilan dahil upang mawala ka sa tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Walang iba, ang Iglesia Katolika. Iyon po ba ay aral din ng Iglesia ni Cristo na
ang Iglesia Katolika ay siyang unang Iglesia ni Kristo? Balikan natin si Sinita. Ha? Dahil sinabi ko raw na sa pasimula, ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay ang Iglesia ni Kristo. Wala pong kontra dyan. Talaga pong sinabi ko yan, na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, yan ay napatatag. Ang kahulugan po niyan ay hindi pasimula ng organisasyon, kundi yan po sa pasimula ay Iglesia ni Kristo at yan po ay nagbuhat pa sa panahon ng pang-apostol. O, galing mismo sa bibig nila. Di ba kayo nagtaka? Banat ng banat sa simbahang Katoliko. Pero sa bibig na mismo nila nanggaling ng Iglesia Katoliko na binanata nila, tinutuligsa nila, ay siyang unang Iglesia ni Kristo. Okay? Sa pagkakataong ito, mga kapatid, pasok na tayo at ulitin ko na ang layunin kung bakit ang daming mga siktang umusbong na tatag lamang ng tao upang mailayo ka sa tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Dahil yun po ang layunin ni Satanas. Ikalawang Korinto, Kapitulo 11, versikulo 12 hanggang 15. Layunin ni Satanas, mailayo ka sa tunay na iglesia na tatag ng ating Panginoong Hesus. Okay? Question and answer kay Father Darwin. Kel, di po ba, Father? Yes. Okay, Then isa lang yung considered isa lang yung na-receive mo. Hindi marami, no? Dahil yung na-receive mo ay yung kinain mo ay hindi yon 100 times kumain ka dahil maraming naubos mo. Considered the whole Christ, no? Hindi naman marami si Kristo. So, dahil walang tabernacle, 'di ba? Sa sa kapilya, no, sa chapel. So, pwede nyo ubusin right after sa communion para wala nang, hindi na magdadala ng mga consecrated dogs. Nasagot na yan ni Brother, malinaw na yung sagot ni Brother Angel. Kapatid. Dahil yung pag-receive mo ay within the mass, so sa duration sa misa, so isa lang yung pagtanggap mo. So tinulungan mo lang pare na maubos, kapatid. Salamat. Okay na ba yung Brother Tenyo? Okay, sige po, sa sunod ulit. So Okay. brother, salamat brother. Yeah, Ayun. salamat. Pasensya na kayo, ngayon na ako nakapasok dahil galing ako ng misa patay sa kabundukan. Okay, so sino pa magtatanong sa Zoom na mag-raise hand lang po kayo ng kamay nyo at magbukas ng camera. Okay? So, meron pa dito is marami kasi ang tanong sa comment section compared sa Zoom. Sabi sa isang tanong sa comment section, Lassie Yang, Brother Angel, bakit po iba-iba ang gospel ngayon? Yung sa Daily Bible tungkol sa wedding sa Cana. Tapos kanina sa Mass tungkol sa pabibinyag kay Papa Jesus yung 30 years old. Tapos sa'yo tungkol sa 12 years old pa. Ba, iba-iba daw yung Brother Angel, yung tanong. Yung gospel, ate pa sagot kay Brother Darwin. Brother D, anong sagot to Brother D? Unang-una, ngayon dahil fiesta ngayon ni Senior Santo Niño, no? So meron mga special readings. Meron ding ordinary Sundays dahil hindi naman sila taga Cebu. So sa atin, merong special gospel, no? Yung Santo Niño talaga na fiesta. Sa ordinary Sundays, hindi po yan about ni Senior Santo Niño. So merong special ngayon dahil fiesta ngayon sa Batang Jesus. Meron ding ordinary na Sunday sa mga hindi taga Cebu. Sa mga lugar na hindi fiesta ang Senior Santo Niño po. Yes po, Okay. Father. Kahit dito sa Japan, kanina nga sa misa tinignan ko is John chapter 2 verse 1 to 12, yung wedding of Cana. So,
chinerch ko siya, so yun ang original. Ordinary Times yun, mga kapatid, baka magtaka kayo. But ang simbahan kasi pag may special po na occasion, minsan yan, pinahintulutan ng bishop yan sa mga certain na gawin yung gospel na yun na naka-fit doon sa occasion ng simbahan. Di po ba, Yes. Father? Yes. Okay, so dito na tayo. Meron kasi tumawag kanina, mukhang abroad yata to. Jose, try ko lang tawagan ulit ha. Hello bro, hello, good evening. Oh, pinatay ni Jose. Wait Wala. lang. Oh, pinatay, ito. Hello bro? Bro Jose? Hello, brother Jose? Wala. Bro, magandang gabi po, magandang umaga po sa ibang bansa. Okay. Go ahead bro. Kasi po, si Bro Tinyo nagtatanong patungkol sa banal na ostia. Oh. So, ang mangyari kasi dito, every year, mayroong tinatawag na entry camp sa mga youth. So, ang mangyari, kasi yung anak ko isa pang leader na nasa youth, so ako ang palaging kukuha ng pari. So ang kinukuha ko ng pari si Father Rene na from Mandawi at saka or else si Father Moon from Bohol. So si Father Rene kadalasan talaga ang makuha namin, tapos ang mangyari kasi pag may sobra na banal na ostia, hindi ko na malaya na ipa-consume ba niya lahat or parang dinala yata pabalik sa church kasi medyo malayo-layo kasi yung church, mga around 30 to 40 minutes drive. And then, anong tanong bro? So hindi ko nakita ni Father Rene na ipa-consume doon sa amin, kumbaga Pwede din sa dadalhin, bro. mga parents. Pwede din dadalhin. Dumating sa mass kasi ang kasi ng mga bata is from Friday night until Sunday after lunch. So before mag-lunch, magsagawa pa ng mass doon. So yun lang ang tanong ko, kung dadalhin ba pabalik sa church yung na consecrated na banal na ostia or ipakunso para kumbaga sa sakaling masabihan ko si Father Rene. Kung dadalhin sa Yun lang, pari, bro. okay lang. Maraming salamat po. Bro, dadalhin, ilalagay sa tabernacle, okay lang. Depende sa pari. Kapatid. Pero, bro? Wala. Nawala siya. Wala yung signal niya. Bro. Brother Jose? Minsan ay kung marami yung natira, dadalhin yun sa pari sa kung ilan na lang yung natira, so ipaubos na lang. Pero kung marami yung natira, so dadalhin yun sa pari, ilagay sa tabernacle. Hello bro? Nakuha niyo ba yung tanong niya? Hindi ko nakuha eh. Hindi, ang tanong niya, okay ba daw dalhin lang doon sa sa simbahan ibalik? Yes. Yan ang proper. Minsan ay 5 na lang, 10 na lang. So, ubusin na lang sa pare or 50 na lang kamang ostiyas. So, i-share sa mga lay minister. So, kung marami, 100, hindi kaya yan. So, dadalhin niya sa pare sa tabernacle. Brother Jando? Brother Jose, okay na ba yun? Hello, Brother Jose, okay na ba yun? Actually, hindi ko narinig bro yung sagot kasi gumamit lang ako ng cellphone, nandito ako sa trabaho. I-review mo lang bro. Parang, bro, i-review mo lang yung sagot sa tanong mo, okay? Review na lang bro, review na lang. Hindi mo narinig yung sagot natin dahil sa cellphone ka. So, i-review mo lang sa live natin ha. Wala? yes bro. Sige bro ha. God bless Maraming bro Jose. salamat bro. Good night. Good night bro Jose. Okay, so yun po ang niya. Kanyang
Sagot niya. Okay. So, ah, Brother Tenya, ba't ka biglang muli nag-raise hand? Bro, may tatanong sana ako kay Father Ole. Okay, go ahead. Ay, yung patungkol po, Padre, sa kasi minsan sumasama kami sa press na magmisa doon sa mga bukid-bukid o sa malayo. Yung mga pesta, tulad ng mga nakarang linggo, nung nakarang may mga pesta doon sa bukid, sa Ngayon, ang napansin ko kasi ito, hindi ko may tanong direkta doon sa pare kasi medyo mahiya ako sa kanyang magtanong. Baka sabihin na, wala ka ba tiwala sa baka anong sasabihin niya ba? Nahiya akong magtanong. Yung napansin ko kasi minsan yung ibang pare na nasamahan namin, pag nagmisa doon, minsan may nangyari na marami pa yung naiwan na hostia. Hindi niya pinaubos kung bagkos dinala niya pinasok ulit ito sa bag. Tapos nung pinasok niya sa bag, siyempre dumaan pa muna kami sa kainan ng sa kainan ng bahay. Ano po ba ang tama o ilan pong oras dapat pagkatapos ng misa na maibalik yung ostia doon sa tabernacles o sa main church? Hindi ko naman sinabi na lasinggero o minsan nangyari sa pare na nalasing or nakainom. Pero yung nakainom na talaga, tapos ilang oras nang nakalipas, nandun pa rin yung ostia sa bag. Ano po ba talaga ang dapat after sa pagkain dapat kung mag-enjoy pa siya together with the people, ipahatid na lang yung ostiyas sa tabernacle. Pwede sa liminister. Dapat hindi yun hindi yun kasama natin. Dapat ilagay agad yun sa tabernacle. So maganda yung observation mo. So merong mga abuse na nangyari talaga. So dapat after sa pagkain sa pare, dahil hindi naman maganda na hindi tayo kakain na piniprepare ng mga tao, di ba? So after sa pagkain, kung hindi pa siya pupunta, meron namang mga lay minister, meron mga seminaryan, or pwede siya babalik lang and then ihatid yung ostiyas. Na dapat mahatid talaga yon dahil maraming mga tao. Hindi nila nandyan yung Panginoon sa bag, di ba? Padre, may concern lang po ako kasi may meeting kami ngayong 26 na darating. At saka may recollection na naman na gagawin para sa mga lay minister. Bago ako magtanong patungkol doon sa lay minister, yung patungkol doon sa mga pare, di po ba may mga recollection din po kayo? Yes, meron. Yun lang din gusto kong malaman. Gusto kong malaman yung tinatakol kaya sa inuulit din kaya yung nire-repeat din kaya sa recollection ng mga pare yung responsibilidad nila kung ano ang tamang paggawi sa hostia, paggawi sa misa, o kasi may na-observeran akong mga pare na masasabi natin instead na be the good example, pero nakitaan mo na para naman na mawala naman tayo dito sa yung init ng ating pagsiservisyo, parang maaluan naman ng kasi yung pare mismo hindi naman naging good example. Tapos kung halimbawa yun, katulad nga ng gano'n na ang hostia ay umabot na ng 1 oras, 2 oras, ano ba talaga sa nung nag-attend ako ng recollection din sa hindi naman tinatakol yung mga hindi naman tinatakol ng nag-recollection sa amin na yung ito bagay na to, ganito ganyan, dapat ganyan. Hindi na nabanggit o hindi na na-discuss sa amin, parang nabaliwala na yung pagkabanal ng pagsiservisyo sa simbahan. Parang na common na lang na okay lang yan. Parang basta pag sinabi ng pare, okay lang yan, okay na rin. Parang gano'n na lang. Meron talaga tayong guidelines niyan. Yung mga liturgies dapat ang mag-remind sa mga pari. Kami dito, sa diocese, meron tayong updating every semester, At magtitipon yung mga pari, yung mga specialized na mga ministry,
merong topic katulad ng mga liturgies. So yun po ang gawain ng mga liturgies, to remind the liturgical practices of the church. So yan po ang ang problema kung walang trained liturgies sa isang diocese. So kailangan yan merong mga moral theologian, mga liturgies, doon ay merong mga different ministries dapat. Yan ang nasa likod ng mga obispo para gagabay sa ating mahal na obispo dahil ang daming iisipin ng mahal natin na obispo. And then, bro, hindi talaga natin ma-i-deny na merong mga abuses sa liturhiya. No? Katulad ng nagko-comment dito, pwede ba magpamisa ng birthday? So, unang-una, anong kondisyon sa simbahan kapag magbisa ng birthday? Una, ito po, liturgical abuse po ito. Una, pwede magmisa ng birthday kung may sakit yung nag-birthday or matanda na, hindi na kaya niya pupunta sa simbahan. Pero ang nangyari ngayon, mag-celebrate tayo ng birthday, ang lakas pa. Di ba? So, kailangan yung nag-celebrate ng birthday, magsakripisyo papunta sa simbahan. So, ito yung mga liturgical abuses, bro, na nangyari sa ating simbahan. Yung binabanggit mo, liturgical abuse yun. So, sino bang managot niyan? Hindi ikaw, yung pari. No? Sabihin mo lang sa pari, ako na maghatid yan, Father. Baka matagalan ka pa dyan. Hatid ko na lang sa tabernacle. No? Pwede ka mag-suggest sa pari. Father, baka matagalan ka. Okay lang ba sa'yo na akong hatid sa tabernacle sa example dito sa kapag yung sports and evangelization natin, sasabihin ko yung matagalan pa tayo hanggang alas 10 pa tayo, ang daming consecrated host sa bag. Sabihin ko yung seminarista na pakihatid, or kung wala seminarista, yung lay minister, pakihatid po kay alauna yung sports and visualization natin hanggang alas 9, alas 10. So after, dahil ang dami, hindi mo ma-estimate yung mga tao and then ma-miscalculate nila ang justiyas. So ang dami, hindi kaya ubusin. So ihatid nyo ito, sinasabi ko sa mga lay minister na nandun, nagsiserve, ihatid nyo ito sa dahil meron pa tayong activity. So, ihatid yan. Yan ang dahil hindi ko lubos ma-reconcile. Ang daming tao, then dapat ihatid siya agad sa tabernacle. Dahil yun po ang proper place, bro. So, tatanggapin natin na meron talagang liturgical abuse, bro. Pero despite dyan, bro, pwede ka mag-suggest, Father, pwede ba na ako ang maghatid niyan? Kung pahintulutan mo ako, baka mag-enjoy ka pa dito. So, yan talaga, bro, may liturgical abuses within the church, bro. May isa lang po akong karagdagang tanong po, Padre. Patungkol po dito sa... Last question na yan, bro. Tinyo. Last question na yan. Yung po kasi yung tawag nito, pag nag-escape po kami o nag-preside, kahit dito sa simbahan, sa main church, sinasabi na minsan nag-suggest or nagbigkas ako sa praise na sabi ko, Dre, maaari po bang i-announce natin yung konting catechism bago mag-humili or pagkatapos ng humili o pagkatapos ng yung habang nasa misa pa ba yung tawag nito nung paibalo ganyan. O i-request natin yung konting catechism na yung pagtanggap o pag-receive ng communion hindi abutin ng kamay ng diretsong ganyan, left over right, tapos kamay hindi yung nakatikongkong ganyan. Yung sabi ng priest sa akin ay hiwalay yan, hindi po isasama yan, pwede doon yan sa mga catechism. Pero ang pinagtaka ko po, pag may mga announcement na patungkol doon sa government na sabi ng police magdaan kayo doon sa sabi ng ganito o mga pahibalo ganito, pinapayagan. Pero yung konting catechism na dapat ay bikasin dahil nandyan yung mga taga-simba o nagsisimba, malaman nila kung paano pagtamang pag-receive ng
nasabihan ako na, ay, ano lang, ano yan, brother, i-separate natin yan doon sa catechism talaga. Ang inano ko, bakit hindi po pwede na nag-announce na nga ng, sa doon, yung parkingan, kailangan doon, yung, bakit na isama yung sa mga police na pinapa-advertise tapos yung sa catechism natin, hindi. Bakit po? Unang-una bro, siguro hindi kayo nagka-meet sa mga baka akala nyo yung catechism aabot pa ng 20 minutes, no? No, kaya nga i-separate niya. Pero merong mga parish priest na hindi naman kasali yung catechism sa sa buong misa. Pwede, example, 6 p.m. yung 6 a.m. yung misa. So 5:30 meron nang nag-catechize. No. Siguro pwede mo i-elaborate, Father. Pwede tayo magsimula yung misa alas 6. Pwede ba mag-catechize na ako alas 5? Kahit 10 minutes lang. Baka nasa likod sa kanyang isipan, kakain ng malaking minuto. No? So explain mo lang ng additional na, Father, hindi kakain ito kahit 5 minutes lang. Pwede magsimula ako alas 5 kung alas 6 yung... Bro? Konting information lang sana ba? Sige, i-explain mo lang ng maayos. Baka hindi na-explain mo ng maayos. Dahil merong mga pari, bro... Mahiya na akong magsalita kasi baka sabihin na, maano naman to, potitob. Just explain clearly bro sa yung side, baka hindi niya lubos na unawaan. So baka akala niya within the mass, no? Pwede before or after the mass, ganun. Mas mabuti suggest mo before the mass. Example, alas 6 ang misa, pwede bigyan mo ako ng 5 minutes, Father, sa alas 5 ako magsimula. Yung di ba doon bago matapos ang mass may mga pahibalo o mga information do, kahit doon isingit ng konti, pwede ba 'yon? Ano? Yun, di ba, hindi bago pwede matapos yun. yung mass? Hindi pwede. Pwede before the mass. No? Before the mass. Dahil yung mga tao ay parating pa. No? Hindi within the mass. No? Dahil hindi part yung catechism sa misa. So, liturgy of the word and liturgy of the Eucharist. No? Walang liturgy of the catechism. So, yung mga pare nagpaintulot before the mass. Example, alas 6 yung misa sa umaga. So, merong mga pare pinantulutan yung mga safety. Mag-talk ka ng catechism within 10 minutes. Direct to the point. Ganon. Dahil meron pa mga petition, di ba? Mga petition, pamisa, sa kalagni, ganon. So, hindi kayo nagkasundo. Explain it clearly sa kanya. So, hindi naman siguro yung pare kapag maintindihan ng pare yung intention, kapatid. Siguro hindi lang kayo nagkaintindihan. So, i-express mo yan sa meeting mo. Father, maganda ba itong nasa isipan ko? So, it is a suggestion. So, hindi impulsive. Yeah, propose. Just a proposal. Don't impose our idea. Just propose. Ganito. Father, may naisipan ako. Maganda ba ito? Ganun. No? Hindi ka nag-impose. No. Sasabihin mo, Father, itong gawin natin. Impulsive yan. Sasabihin niya, ikaw na lang magpare. No? So, the way you express it clearly with respect to the authority. Father, maganda kaya itong naisipan ko. Pero siya mag-decide. Suggestion proposal. Hindi impose. Don't impose, just propose. Kapatid? Salamat po. God bless, bro. God bless, bro. Okay, thank you sa iyo, Brother Tinio. And then, dito naman tayo ngayon, meron tayong caller dito. 9744, good evening. Hello? Hello, bro, 9744. 0930-467-9744, good evening. Teka, hindi yata ako naririnig hello bro. Hello bro, good evening bro. Go ahead bro. Bro. Go ahead. Bro. Go ahead.
Yung Father Darwin, Good evening po. ang tanong ko, Father, ang part ng body ko, kumikirot, masakit, every rosary. Mm. Practicing Catholic na po ako. Nag-renounce po ako, drinking sultais. Tapos, nung i-fix yung 281 kay Father Stia, ako po, Father. May, ano maramdaman mo? Ayan? Anong maramdaman mo? May tutusok ba? Ano yung sakit mo? Nagro-rosaryo ka? Private part ng body ko. Bigla lang sa sakit. Every rosary, kumikirot siya. Nagpa-check ka na ba ng doktor? Bro? Nagpa-check ka na ba ng doktor? Wala pa. Unang-una bro, kung every time lang magro-rosaryo ka sa sakit? Yes, Father. Every time mag-rosaryo ko, kumikirot siya taga, at alam na, pag 4+3. Kumikirot katol? Kumikirot, Brother Jando, katol ba yun? Masakit ba? Ang sakit, hindi katol. Hindi ko yung katol, Makati. Kumikirot. Oo. And then, ano pa yung naramdaman mo? Kirot lang. Masakit siya sa kumikirot ng ganun. Sa Bisaya, ngot-ngot. Ngulngol. Oo. So, lagyan mo ng holy and exercise. Nalagyan mo ba ng holy and exercise oil? Yes, Father. Nalagyan mo? Yes. And then, anong maramdaman mo after paglagay? Walang epekto, Father. Sasakit pa rin. Wala epekto daw. After ng rosary. Father. After rosary mo, wala. Yes, Father, wala. So, many times na yan? Tagal na ito, Father. Natagal na. Many times na. So, yan po, dapat ma-examine pa yan, di ba? Katulad kanina, mga kapatid, merong isang babae na 28 years old, nginig lang siya while praying the deliverance. Nung nirecommend dahil kailangan mag-diagnose tayo bago tayo magbigay ng mga conclusion, bro. Hindi po basta-basta yan. And then, kung nandito ka kasama ka, kung makapunta ka dito sa office, ma-process ka. Yung babae kanina, after processing ni Brother Leo, na mga initial interview, nirecommend niya sa akin. At grabe talaga nag-react. No? Sumisigaw, walang tigil sa pagsigaw. No? And then, tinanong ko yung demonyo, do you put a curse in her body? Yes. No? At yung kanyang kapatid ay hindi niya malubos na maunawaan bakit ito nung nangyari sa kanyang kapatid. At sana pupunta na siya sa Manila bukas. And then nagsuggest ako, kailangan ma-series natin. And then gusto ko na nandyan yung tatay, nandyan yung nanay. Dahil kung magkaisa sa pagdasal, yung nanay at tatay, madali talaga yung liberation. No, katulad ng mga pasyente natin nung mga makalipas na mga buwan. And then kung magka-unite sila, nabisa talaga. Grabe. So bro, ang suggestion ko sa'yo, dahil ano ka na ng cares, mas mabuti na ma-process ka. No? At doon natin malalaman dahan-dahan ano yung level of harassment, kung meron man. Or kung natural yan, kailangan natin ng doktor. Okay? Okay, so, kung oppression yan, hindi yan maggamot sa doktor. So, meron tayong office. Yan ang reason na meron tayong temporary office for that, kapatid. So, yung office natin is from Thursday to Sunday po. And then, meron lang ako natanggap na isang talk. After that, hindi na ako
uh, may exception, pero uh, kalimitan hindi na ako pupunta sa mga lugar, no, para makafocus ako sa ministry dito sa office. Dahil kung palakad-lakad ako, punta sa mga lugar, mapabayaan ko yung office. So gusto ko na magstay muna dahil si Pati Peo, lagi na yung nakaupo sa confessional box. So gusto ko magstay na lang dito. So isa na lang yung tinatanggap ko this semester. Dalawa. Yung Santo Niño, pangalawa yung isa sa Mindanao. So, maraming mga invitation natin. So nag-say no na po ako dahil gusto ko na focus sa ministry natin, and then mag-train ng mga pari na gusto at ma-empower ang mga pari. Okay? So sa cases mo, kapatid, kailangan mo talaga na ma-process, no? And doon na tayo magbigay ng mga komento based sa ating observation. So bro, Hello, bro. Nawala na yung ano niya, nawala na pala yung caller. Narinig na niya sa live. Okay. yeah. So, balik naman tayo sa ano muna. Brother Jose, total, nakapagtanong ka na kanina. Unahin ko muna yung hindi pa nakapagtanong, ha? Wait lang. Balikan kita mamaya. Akin muna ibigay itong nakabukas ng camera si Brother Lay. Brother Lay, good evening. Brother Jose, antabi ka lang dyan, Brother Jose. Antabi ka lang dyan. Sige, Brother Lay, good evening. Hello, good evening po. Bali, may tatanong lang po ako. Yung pong, okay lang po bang magdagdag ng essential oil sa holy exorcise oil? Let's say, lalagyan po ng frankincense, lavender, ganun po. At ano po ang percentage kung ganun po? Para saan yan? Para saan yan, bro? Para pabango? Hindi po. Para pong, ganun din po ang purpose, Father. Kung ilalagay po sa katawan, ipapahid po. Para sa ano? Para ihaplas? Yun ba? Opo. Pwede gagawin mo po. Pwede gagawin mo for, yun ang gagamitin ko para sa massage, na magpahilot ako sa... Parang ganun po. Hindi ko lang po alam kung sabi ko. Kasi po, nung ginawa ko po, nung una po, parang okay po. Pero, pag tagal-tagal po, parang nagkaroon po ako ng mga kati-kati. So, hindi ko pala kung sabi ko, baka nagkakasala ako ng parang, sacrilege. O, sabi ko, itanong ko siguro kay Father Lee kung pwede. Unang-una, wala ka namang intention na i-secret. Di ba? Opo. Wala ka namang intention to desecrate the holy and exorcise oil. No? So, kung gusto mo, i-pure na lang. No? Pero wala ka namang intention na ma-desecrate. Yun po ay secret din eh. No? So, pwede rin pong pa-bless yun, halimbawa, Father, yung essential oil or dapat mix na. Saan galing yung essential oil? Saan galing yun? Binili ko lang po dito sa sa mga online po, sa Amazon po. Dito po, nakabase po ako sa London. Bali, 2 years po akong taga-subaybay sa inyo sa programa ng Punto por Punto. So, yun po ang naging ano ko. Galing ba yun sa halaman? Essential oil? Pure. Opo, base po sa online, sabi po, pure essential oil. Pero ang origin po niya, merong made in China or yun po. So, hindi ko rin po alam. Unang-una bro, yung holy and exercise oil, di ba? Before natin i-bless, i-exercise muna. No? Yung inahalo mo, hindi natin na-exercise eh. Yun ang delikado, di ba? Pero wala ka namang intention to desecrate the oil. No? Kung gusto mo gamitin yung essential oil, huwag mo nalang ihalo. Dahil yung hinalo mo ay hindi yun hindi na-exercise. So kita mo naman, yung bago natin i-bless yung oil ninyo, i-exercise natin before i-bless. Di ba? Yun ang kaibahan, di ba? So, kung gusto kang gamit ng oil, wag mo lang ihalo sa blessed oil, bro. Kasi po, ang turo po kasi noon ang essential oil po kasi parang hindi po pwedeng gamitin pure. So, kailangan po niya ng base oil. So, nakalagay po either you use olive oil, coconut oil. Pwede mo ihalo, pero hindi sa bless.
Okay po. Okay. So, Okay. bili ka na lang olive oil pero hindi bless. Ganun na lang. Opo. Isa pa pong tanong, Father. Yes, Bali, bro. naka-receive po ako sa kaibigan kong taga Lebanon. Bali siya sabi ko, meron ka bang oil galing kay Saint Charbel? Saint Charbel ng Yes, yes. binigyan po ako. Tapos binigyan rin po ako ng incense. Sabi ko, hindi ko lang po alam kung yung pong incense ay blessed. Yun po ang hindi ko pero ginagamit ko po. Okay. Same po rin po ba ang pag-bless ng incense sa ordinary blessing ng pare? Or Merong may ordinary... specific na blessing po? Yung Saint Charbel oil comes from the tomb of Saint Charbel. No? Opo. Heaven has appointed him as Saint of Peace for these later days. So, galing yan sa banal na katawan o sa tomb ni Saint Charbel po, yung Saint Charbel oil. Okay po. Pero yung pong incense, pwede ko rin pong gamitin. No need ko na rin pong Ang incense, ipa-bless mo bago mo gamitin. Pero may specific blessing po ba sa incense, Father? Or... Yes, meron. Pero inisali natin sa general blessing. Okay, sige po. May sacramental blessing po ba kayo, Father? Yes, meron. Okay po, yun. Sasabay ko na lang po. Isa pa po, Father, last na po ito. Yung pong exorcise oil, okay lang po ba siyang haluan di po ba yung holy water oil, pwede mong mag-top up, magdagdag after, basta mas marami yung, opo, parang ganon. Mag-refill kung maubusan ng holy and exorcise oil, refillan? Opo. Di po ba parang holy water, pwede po mag-top up as long as na mas marami po yung natitira kaysa dadagdag. Ewan ko po kung tama ako, parang ganun po. Sa holy water po. Yun ang instruction nung una ng mga exorcist, pero binago nila dahil lahat naman pari magka-bless. Okay po. So, hindi na dapat refillan, bro. Pa-bless na lang po ako sa inyo. Kasi po, nagpa-bless po ako dito, pero binasa lang po niya yung first page nung kay Father Siquia. Hindi po binasa yung second page nung dasal. Pero sabi po ng Father, no, it's okay na yan, sabing ganon. So kung ang blessing niya yung hindi na exercise yung oil, holy oil lang yon, no? Okay, Not holy and exercise oil. So kung makumplito ito, holy and exercise oil, holy and exercise water. Then before natin i-bless, i-exercise muna natin, I exercise you, di ba? Turban nyo yan sa pag-bless natin using the ritual of the church. So, dapat po, kompleto, Father, yung 2 pages. And then, kung for example, hindi exercise ng pare, dahil gusto niya yung blessing lang, so, holy pa rin yun. Pero not exercise. Not exercise. Okay po. Yun lang po, Father. Thank you po. More power po and more blessing po. God bless, bro. God bless. Thank you po. Okay, thank you sa iyo, Brother Lay. At ating mo lang balikan si Brother Jose kasi humabol ulit. Brother Jose, ano yung... Question naman, bro? Mag-bless last na lang to? Kasi, Brother Jose, anong panahabol mo, Brother Jose? Brother Jose? Ay, pinatay. Okay, so, sige na, Brother. Pinatay niya yung call eh. Go ahead na lang. Brother, idagdag lang, may isa lang nag-concern, no? Paano daw yung lay minister na kasi sa Code of Canon Law natin ng 917, people can only receive 2, no? With the full masses yon. Ngayon, ang tanong niya, halimbawa yung mga lay minister, di ba, minsan maraming mass yan, lalo na sa mga special occasion, nakakatatlong mass daw yung Eucharistic minister o yung lay minister. So, can he receive more than 2? Kasi 3 mass, 4 na misa. Parang ang mga pari siya mag-receive, bro. Pwede na siya mag-receive. Pwede na hindi siya mag-receive. And then, kukunin na lang niya agad yung simborium. Pwede niya sabihin sa pare na okay pangatlo na ito, Father. Pangatlo na po ako, okay na po. Kukunin niya yung simborium, sasabihin niya pare, Father, pangatlo na po ito. So, okay na ako, hindi na
mag-receive ng communion dahil pangatlong misa ko na ito. So, tutulong lang ako for giving communion. Okay, so sa mga nakikinig din, no, yan, lay minister nagtatanong kanina, yun, no, pwede ka daw tumanggi, no, kasi talagang Yes. at least, ano lang, kasi pwede mo lang sabihin kay Father, ay, nakadalawang misa na po ako. Baka hindi alam ng pare, katulad ni Edison kanina, pangatlong misa na. So, binibigay ko na lang yung chimburium. So, sige, ipa-communion mo sa mga tao. Dahil basta 3 beses na ako example, 4 times ako magmisa sa Sunday. Merong 4 yung schedule ko. So, yung 2 misa lang, receive siya. Pero yung pangatlo at pang-4, dahil alam ko yung nasa canon law, di ba? So, hindi na siya tatanggap. So, yung simburium na lang tatanggapin niya, bro. Okay, so sa lahat na nakikinig din po, no, yung iba, yung mga choir, 2, 3 beses din yan. So, kapag naka-receive na pala kayo ng 2, at least 2, okay pa. Pag pangatlo, pwede na kayo mag-say no, no? Halimbawa, nilalapitan na lay minister. Pwede na mag-say no, kahit siguro wag nang explain dahil nga nakadalawang receive na, no? Sa mga choir, sa mga lingkod ng Diyos, no? So, ayan, 2. So, yung pangatlo, even not lay minister, yung pangatlo, pwede nang tumanggi dahil nakadalawang beses na. No, Father? Yes, bro. Okay. Salamat po. Okay. Wait lang muna, Father, ha? Ted na, ba't ka nakarisan na, Ted na? Yung yung tinatanong ko po nung nakaraan na may sakit na yung sa communion din po. Ano yan? Father, meron pong tayong nanay ng supporter na yung nanay niya nakatubo na po yung pagkain niya. Kasi gusto nila pong makatanggap ng communion. Pwede daw po ba yun i-dissolve sa water? Yung paraan ko kapag merong yung GT, ipadaan sa hose yung pagkain. So, ang gagawin ko ay i-dissolve ko yung ostiyas and then kung ma-dissolve na, ilalagay sa kanyang hose. Kailangan lahat po ay na mapapasok sa kanyang katawan. No. Dre, yun pwede ba yun gawin ng laiko? Or lay minister. Lay minister po. I think lay minister yung kapatid. So pwede po yun. Mali. Pwede as long as ubusin niya yung para makatanggap siya. Minsan ay maliit lang yung linagay ko para makatanggap siya ng katawan ni Kristo. Kahit maliit lang yun, buong Kristo na po yun. Okay po. Sige, Dre, yun lang. Meron pa po sana akong tanong pero kung mag-bless na po kayo, okay na po. Okay lang. 9:45 lang tayo mag-bless. May nagtanong po kasi dito, Dre, yung papa daw po niya ay albularyo. Dito sa Faith and Morals na And then? Yung papa niya ay albularyo. Yung nakatira sa isang sitio, then nagpatayo ng chapel. And then? Siya din po ay isang lay minister. Ang tanong po niya doon kahit daw po ba daw ay may misa every week, kaabag po siya, then yung po bang mga nakasimba doon ay contaminated na daw po ba yun ba? Ang yung albularyo ay lay minister. Opo. Unang-una, hindi automatic yun na contaminated dahil yung tinatanggap niya yung katawan naman ni Kristo, hindi naman yung faith healers. Unless, kung pupunta tayo sa albularyo, dun magsimula yung contamination. No, ang tinatanggap natin, hindi naman yung pagka-albularyo niya, di ba? Body of Christ, ang sasabihin ng lay minister. Hindi naman yung sinabi, I am an albularyo, receive me. Diba? Hindi po, Drake, kasi yung albularyo, siya po yung nagpagawa ng chapel at doon po may misa. I see. Nagagamot yung albularyo doon. So, basta... Wala naman po siyang sinabi, pero ang sabi doon, yun daw po bang mga nangomunion at nagsimba ay
affected doon, Contaminated na siya. contaminated doon sa papa Pumunta niya sila, at yun daw banal ng kabanalan ng chapel kung niya. pumunta sila doon dahil sa magpagamot sila, for the sake sa albularyo, makontaminate sila. Dahil pagpunta nila, hindi yung misa hindi yung albularyo. Pero yung pagpunta nila, hindi sa albularyo, kundi sa misa, hindi sila makontaminate. Depende yan sa intention, ate. Bale yung purpose ng So, kung ang ng intention ko, na pagpunta ko, example ikaw, yung lay minister and then albularyo, pumupunta ako doon dahil sa iyo. Yun makakontaminate yun. Pero pagpunta ko doon, hindi dahil sa iyo, dahil may misa, hindi makakontaminate yun. pero Dre, kung yung albularyo na yun, kasi siya, lay minister din po siya, then pag nagbibigay siya ng ostya, okay lang po ba yun? Kumbaga, wala siya sa state of grace, di ba? Kasi albularyo siya, and then, ganon. Unang-una, in good faith siya bilang albularyo, hindi naman automatic yon dahil in good faith marami sa atin ay kulang ng karunungan, kaalaman. So, sa pamagitan ng catechism, dahan-dahan tayo makakita sa katotohanan, di ba? So, kung sa isipan niya, naging instrumento ko sa Diyos, so, na-deceive yung marami sa atin no? So, sabi ni Kristo, patawarin niyo sila, Ama, dahil hindi nila alam yung ginagawa nila. So, maraming mga tao ngayon gumagawa ng hindi maganda, hindi nila alam, di ba? Hindi automatic, ate. Dapat alam niya na hindi yan galing sa Diyos, no? So, nasa likod ng isipan niya, instrumento siya ng Diyos, di ba? So, yan ang sinabi ni Kristo, Ama, patawarin niyo sila dahil hindi nila alam yung kanilang ginagawa. So, balik ako, sa intention, individually. Kung pumunta ako doon, subjectively, pumunta ako doon dahil sa kanya, na-contaminate ako. Pero pumunta ako dahil may misa, hindi ka makontaminate. Dahil hindi naman siya ang pinupuntahan mo, kundi ang banal na misa, ang Eucharistia, Depende po yan, At Father, meron din po sa catechism natin, doon tinatawag na ex opera operato, 1128, na kahit anong sitwasyon ng pagkatao ng pare o may mortal sin siya o ano man siya, ibig sabihin is hindi nagbabago yung na-consecrate niya, di po ba? So, ibig sabihin, that's still Jesus. So, yung nagbibigay, hindi po dahil dun sa nagbibigay yon sa mga nakikinig ngayon. May mga ganun din na tanong na, brother, paano ba yun? Nakita ko naglasing kagabi, nagganito, nagganon, no? So, ibig sabihin nun, wala sa wala sa nagbibigay. So, nandun pa rin yung mismong consecrated host. Kung siya yon sa CCC 1128, kung kahit ano pa, hindi po nakabase doon sa nagbibigay. Nakabase po yun. So, banal niya kayo Eucharistia, hindi siya nagbabago. Sa CCC 1128 po yun. Kahit sino pa nagbibigay, ang nagiging problema lang nga doon, yung nagbibigay, kasi magsusubo yun ng na hindi, wala sa state of grace. Yun ang delikado. Pero hindi nagbabago kahit sino magbigay, with mortal sin ba wala, hindi nababago ang katawan at dugo ni ating Panginoon sa Kristo. Di po ba, Father? Yes, and then yun is operato. So katawan yun ni Kristong binibigay niya. And then ang contamination, depende yun sa nag-receive. Example, kung pumunta ako dahil sa magpagamot ako, doon magsimula na yung contamination, bibili ako ng dahil hindi ito naturo sa seminaryo for Angel about sa spiritual contamination. So, kung pumunta yung tao dahil sa misa, hindi automatic, na contaminate yung buong nagsamba. Depende yun individually. And then, tunay yung, sabi ni Brother Angel, katawan yun ni Kristo dahil consecrated yun sa pare. Okay, follow up lang po doon. Yung meron po kayong isang talk na pinarinig ninyo po yung sinabi ng possess na ang sabi niya yung lahat ng communion doon sa mga
nagpapa-communion na walang kumpesal, amin yun. So, ano lang po pala yun, ano ba yun? Yung hindi nangungumpisan. Pero marami namang nangungumpisan na nag-receive. So, ang point doon, yung mga nangummunion without confession, amin yon. So, hindi ibig sabihin po doon na yung nagbigay ng ostya na hindi nag-confess. Pwede din. Sabi niya, yung mga lay minister, hindi nangungumpisal, amin. So, yung mga hindi nangungumpisal, amin yon. Yun ang context doon, te. Okay po. Pero isa pa po, nagbigay ng communion, walang kumpisal, amin. Basta yung wala sa okay po. Isa pa po, Dre, dito sa una kong, yung about sa yung chapel. Manatili pa rin daw po bang banal yon na pinatayo daw po yun ng isang albularyo? Unang-una, after sa dahil sa misa, maging banal yung lugar. Kung i-consecrate yon sa pari, para sa mga liturgical services, maging banal yon. Lalo-lalo na i-bless sa pari. And then, babalik talaga tayo sa sa level of knowledge. No? Kung ang albularyo hindi niya alam, nakatulong ako, di ba? So, ang sabi ni Cristo, patawarin niya. Hindi tayo mag-judge agad, no? Dahil depende yan sa level of knowledge. So, kaya nga, nandito tayo to catechize. Sa pamagitan ng pag-increase ng knowledge natin, dun na, mag-increase din yung culpability natin. Depende yan, makontaminate ba yon dahil albularyo yung, may possibility na makontaminate. And then, sa pamagitan ng katotohanan na siniwalat natin dito, sabi ni Cristo, nakinig na kayo sa aking salita, nalinis na kayo. So, sa ating mga kasalanan, sa ating mga occult practices, na-contaminate talaga tayo. Thanks be to God, dahil sa katotohanan niya, dahil sa programa dito, magka-catechize tayo ng maraming mga tao, libo-libo, milyon-milyon na mga tao na nakatechize natin. So sa pamamagitan nito, ate, maabot natin sila. At meron nag-comment dito na isurrender ko na ang anting-anting ko. So lahat tayo ay na-contaminate dahil sa mga occult practices sa ating mga ninuno. Kaya merong intergenerational spirit No. So, kailangan natin ma-renounce. So, lahat tayo mag-renounce. No? So, sa mga nakaalam na ngayon, dahan-dahan natin ituturo itong nalalaman natin. Hindi natin i-impose, just propose para dahan-dahan sila. Para tayo nagtatanim dito, yung tinanim natin, tutubo ba agad? Hindi. Yung tinanim natin, bubumunga ba agad? Hindi. So, sa ating mga evangelizers na nandito, hindi yan tutubo agad yung tinanim natin sa mga followers natin. Ganon din ang evangelization, Hindi madali pag-convince ng tao, katulad din na nagtanim tayo. So, ililibing pa natin yung seed, yung binhi. Ililibing pa natin. At maghihintay pa tayo ng ilang araw bago pa yan tutubo. At maghintay pa tayo ng ilang taon bago yan bubunga. Ganun din ang evangelization natin, Dahan-dahan pero consistent tayo dito. So, makontaminate ba? Posible. Lalo-lalo kung high rank yung mga spirito na sa likod ng albularyo, makontaminate talaga. Hindi lang yung lugar, pati na yung lumapit, ate. So, yun, importante po talaga yung lagi ka pong nasa state of grace. Evangelization with deep devotion and prayers, Dre, para okay, salamat po, Dre. Yun na lang po. Sige, mag-bless na ako. Okay, handa na ba kayo dyan? So, ang daming nanood natin sa YouTube. Umabot tayo ng, ilan tayo, Brother Jando? 735 ang concurrent viewers, ang views natin 3,680. So, mag-bless na ako, ha? So, una yung assault ninyo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
The blessing of salt. Our help is in the name of the Lord who made heaven and earth. You creature of God, salt, I purge of evil by the living God, by the true God, and with the holy God. By the God who ordered you to Lysaeus the prophet to be cast into water to cure its unfruitfulness. Be thou purified salt for the health of believers, giving soundness of body and soul to all who use you. In whatever place you are sprinkled, me phantasm and wickedness and Satan's cunning be banished. And let every unclean spirit be repulsed by him. We shall come to judge the living and the dead, and the world by fire. Almighty blessing God, humbly we implore your boundless mercy, that you would dine of goodness to bless and sanctify this creature of soul, which you have given for the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness and assault from evil spirit, through Jesus Christ our Lord. Amen. So yung salt niyo ay holy and exorcised salt. Ang unang gumamit nito ay si Prophet Eliseo, 2 Kings chapter 2 verse 19 to 20 po. Niligtas ni Prophet Eliseo ang bayan ng Diyos using the holy salt. Yung salt niyo ay hindi lang holy but holy and exorcised salt. Sunod ang tubig. You creature of God, water, a purge of evil, in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, the Son of Lord, the power of the Holy Spirit, that you may be water fit to brace us against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him, together with his fallen angels, with the power of the self-same Jesus Christ our Lord, who shall come to judge the living and the dead, and the world by fire. O God, for man's salvation, dost dispense wondrous mysteries with the efficacious sign of water. Hearken to our prayer, pouring forth your benediction upon this element which we consecrated manifold purifications. Let this creature serve you in expelling demons and curing diseases. Whatsoever sprinkles in the homes of the faithful, be cleansed and delivered from harm. Let sandstorms enjoy spirit of goodness, an air of peace, freed from baneful and hidden snares, by the sprinkling of this water. May everything opposed to the safety and repose of them that will therein be banished, so that we may possess the well-being this sick, and calling upon your holy name, and be protected from all peril, through Jesus Christ our Lord. Amen. May the salt and water be mixed together, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. The Lord be with you. With your spirit. Author of invincible strength and King of conquerable empire, ever the gloriously triumphant one who restrained the force of the adversary, who overcome the fierceness of the enemy, bound to put them down, hostile influences, prostrate and fearsome we beseech you, Lord, consider kindly this creature of salt and water. Make it honor and sanctify it with the dewy sweetness. Whenever it is sprinkled in your name, may devil's infection cease, venomous terror be driven afar, but let the presence of the Holy Spirit be ever with us, as we implore your mercy, your Lord Jesus Christ, our Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Yung tubig din nyo, holy and exorcised water. Sunod, ang pure olive oil. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God's creature oil, it casts out the demon from you, beget the Father Almighty, who made heaven and earth and sea, and all that they contain. Let the Osiris power, the devil's legions, and all Satan's attacks and inclinations be dispelled and driven afar from this creature oil. Let it bring health in body and mind to use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, the Son of the Lord, in the power of the Holy Spirit, the Advocate, as well as in the love of the same Jesus Christ our Lord, who is coming to judge both the living and the dead, and the world by fire. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand now, and also the service of acknowledgement, please you to regard fully to bless and hallow this creature oil, which by power has been pressed from the juice of olives. You have ordained it something the sick, so that when the made well, they may give thanks to you, the living and true God. Grant, we pray, that those who use this oil, which are blessing your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all wiles of the enemy. Let it be a means of averting any kind of city from man, made in your image and redeemed your precious blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of the serpent, through Christ our Lord. Amen. Amen.
Yung olive oil nyo ay holy and exercise oil. Sunod natin yung incense, candles, general blessing po ito, crucifix, Benedictine needles, bell, rosaries, sacred images of God, sacred images of the saints, sacred images of angels, scapulars, handbook, and all your religious items in your hands. General blessing ang kasunod. Heavenly Father, through your Son Jesus Christ our Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the Church. Grant now in your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all religious items that we will hence use in the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. May Jesus Christ, your Son, dying through the blessing you bestow, may it be a very potent, terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May these religious items mightily restrain the devil and his demons, and all unclean spirits, rendering them powerless, unable to harm both the afflicted your priests and people, and to whomever these are used in the exercise of the ministry, wherever it is kept, when unclean and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm nor even approach. In the exercise of the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism, may Jesus Christ, your Son, be glorified forever. This we ask you in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. So magsagawa ko anointing of the senses, ha? Yung sacramentals lang po ito. And go to your priest, receive the sacrament. The sacraments are greater than the sacramentals. Okay? So, i-consecrate ko yung senses ninyo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Using your holy oil, gamitin nyo po yan. Or, wala kayong oil, yung tubig lang. You do implore the Holy Lord, Father Almighty, Eternal God, help your servants, who wander in uncertainty and doubt to the night of this world, that they may be shown the way of truth and the knowledge of you. Open to them the eyes of the heart, the better to acknowledge you as the one God, the Father in the Son in the Father, together with the Holy Spirit, and may they deserve to enjoy the fruit of this covenant, now and forever, through Christ our Lord. Amen. I consecrate your forehead that you may accept the cross of the Lord. Ang sign of the cross kayo sa noon ninyo. I consecrate your ears that you may hearken the divine precepts. Yung tainga. I consecrate your eyes that you may see the grandeur of God. Yung mga mata natin. I consecrate your nostrils that you may perceive the sweet fragrance of Christ ang ating ilong. I consecrate your mouth that you may utter the words of life ang ating bibig. Consecrate your chest that you may believe in God ang ating dibdib. I consecrate your shoulder that you may take upon the yoke of his service ating mga balikat. I consecrate your hands that you may work to glorify his holy name. I consecrate your feet that you may walk in his ways ang ating mga paa. I consecrate your whole being in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, that you may have life everlasting, you may live forever and ever. Amen. Receive the salt of wisdom, may it be unto you a sign of reconciliation unto life everlasting. Amen. Bow down your head in the name of Jesus. I break all seals and consecration upon you. In the name of Jesus, I break all seals and consecration upon you. In the name of Jesus, I break all curses sent against you and all spells around you. In the name of Jesus, I break any unholy ties, links, and bandages between them and all resources and spirits. In the name of Jesus of Nazareth, this tremendous powers God, this most powerful and salvific name, I rebuke, repudiate, bind, and cast out all unclean spirits to depart from them, and fill them with your presence, love, healing, and consolation. I seal you to the most precious blood of Jesus Christ. I consecrate you to the sacred heart of Jesus, Immaculate Heart of Mary. Amen. The Lord be with you. With your With your spirit. Almighty God bless you. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. At pasalamat na lang ako sa ating Panginoon, ang Ama, ang Anak at Espiritu Santo, at ating mahal na Birhen, Senior San Jose. Pasalamat tayo sa kanilang intercession, protection ni Saint Michael, sa ating evangelizers. At pasalamat din ako sa mga prayer warriors natin sa buong mundo.
Salamat sa inyo at Brother Jando, Brother Angel, Brother Junray. Hindi ko narinig si Brother Junray. May lagnat. May lagnat. Oy. Nalabsick pala. Isasali natin sa pagdasal si Brother John Ray. Si Brother Romel, Brother Aljan, Brother Wendell Talibong. Dito ba Brother Wendell? Nandyan, hindi nakapagkumusta. Brother Wendell, Brother Tata Rosal, Ate Idna. Yes, Father. Kumusta bro? Kumusta? Nagpaabot ng apology yung ibang mga kasamahan nila ni Father Rodel, no, sa ating grupo, pero hindi pa si Father Rodel, no, yung kanyang mga kasamahan, no, at hindi na sila magpo-post again sa ministry. Ministry ito ay hindi ito ministry ni Brother Wendell, hindi din ito ministry Father Darwin. This is the ministry of Jesus po. Sinasagot lang natin para hindi na malilito yung mga tao. Hindi naman tayo nagagalit sa kanila sa pagsagot natin. Sinasagot naman sila natin ng tama dahil hindi talaga ito maunawaan. Lalo itong ministry of exorcism. Makaunawa nito yung mga deliverance ministers, mga case officers, mga LIGO, collaborators, at yung mga kasamahan natin ng mga exorcists. So, ma-misunderstood talaga tayo. Pero patuloy lang tayo, mga kapatid. Hindi tayo mawala ng pag-asa. At ngayong pasalamat din ako sa mga tumulong sa ating mga seminarista. Nakabayad na po tayo last week ng 60,000. No? At meron pang idagdagdan yan. May 17 seminarians. Merong napahabol na isa. So, salamat po. Hindi ko kaya ako lang. At salamat sa inyong generosity. At this coming, naman, na Saturday, pupunta tayo sa Tabuan, Garcia Hernandez po. So, malaki yung parokya. Buong parokya po ang tutulungan natin, pakainin natin. At yun, meron kayong itutulong. So, pwede kayo mag-send sa ating bank account at GCash. No, lahat po yan ay for evangelization at sa Catholic school na tinutulungan natin. So, at the end of this month, magpadala naman tayo sa Catholic school dun sa Diocese of San Carlos po ni Father Albert Aldia po. Salamat po sa inyong lahat at malaking tulong po talaga. Maraming tayong matutulungan at meron pa tayong ipatayo na maliit na bahay sa isang seminarista. Within the semester po, sana makagather tayo ng 100,000 for them. No, for them. Yan ang isa sa mga project natin. Siguro every semester meron tayong pabahay, no. Hindi ko kaya ako lang mag-isa, no. So sa pamamagitan ng ating generosity, makatulong tayo sa kanila. Amen. So maraming salamat sa inyo po. Ang Diyos lang po ang magsukli sa kabutihan ninyo. Ipagdasal nyo po ang team natin. At salamat sa Diyos, nakabalik na po ako. No? First time ako nagka-serve kanina sa ministry. And then punong-puno yung schedule ko. 4 yung nagpa-unwanting. And then mga may sakit, 4. And then 3 yung na-exercise ko. Yung 2 ay bago. Yung pangatlo ay na-liberate na po. Mga bago from Manila yung isa, from Cebu yung isa. So, Dre, yes. kamusta po yung kasama naming prayer warrior na andyan ngayon? Pinaprocess pa natin. No? So, nandun pa siya sa mga case officer. And then this Thursday ay meron na siya mga narrative para either Thursday or Friday ma-entertain natin. Okay. Father. Lalaki, no? Lalaki? Opo, lalaki. Yes. Bro Angel. Ate Edna, meron ba siyang budget pagkain niya? Magsabi lang po siya kasi kami na po bahala doon. Okay. Dyan doon na bahala doon. Father Darwin, may Yes, tatanong Brother lang. Jel.
may napansin ako sa pag nandito kayo, may request lang ako yung dati pa na pagka nandito kayo, sabi ko nga, malaki ng 300% yung viewers hanggang sa Praise replay. the Lord. Amen. So napapansin ko baka para mas dumami pa baka pwede kayong mag twice a week man lang sana para grabe hinihintay ka talaga ng mga tao. So anong masasabi ngayon? Kaya ba na at least twice a week o once a Then, week hirap na no Father? Kasi to ang daming nating na-evangelize ba no? Kahit 1 Amen. hour lang kung kahit isang oras lang Sige. ba Miyerkules ganun. Ang Sige, daming viewers susubukan at ko. daming na-evangelize ba? Para makita Susubukan mo ko. rin po si Father Bob. Ano ko sa titingnan ko yung schedule ko. Ano ang pinaka hindi masyadong mabigat, no? Either Lunes or pwede Lunes, no? Or Martes. Titingnan ko, bro, ha? Opo, kahit 1 hour lang sana para Yes, alam mo yes. yung iba yung presence ng mga kaparian natin, alam mo na. So, Amen. at least mas marami po tayo So, ma-evangelize. tingnan natin kung ilan sa live natin ngayon sa YouTube channel natin. Wala yung Wala mang live Lunes, Dre. Minsan lang po yun. Wala Lunes, Martes hanggang Linggo lang po. So 844 po yung nanood natin ngayon. 8:55. 855? Pero Ang pa sa dami. iba. So, sige, sisikapin ko. Pwede, pero Saturday evening, no? Pwede siguro 8 to 9 lang, no? Yun nga po, no? Actually, pag Papasok replay ako. yan, chinecheck ko bukas yan whole day, umaabot yan 10,000, gano'n. Ang Praise the dami. Lord. So, pera pa yung kay bro Wendell, bro Pwede Junri. Merkulis siguro, bro. Pera pa. Merkulis. Pag nandyan yung Pwede. picture nyo, tuwan-tuwa yung mga tao. Kaya Pwede sabi ko, Merkulis siguro ng gabi, bro. nag-times 3 yung viewers. So, ang ganda ng at ang daming, kayo talaga hinihintay. Sana yun lang, kahit 1 hour lang, bre. No? Yes, Tapos, yes. yun ang i-post yung, kapag nandun yung mukha nyo, ang dami Sige, kagad sige. automatic. No? Pwede siguro Wednesday, bro. Wednesday. 8 to 9 lang. 8 to 9. Sige. Salamat, Father. Salamat sa suggestion, bro. Father Darwin. Yes, bro. Ay, parang... sige. Sa July daw po may darating na bisita from Italy. Di pala Barcelona ata yun. Kasi Barcelona, Spain. na gumaling sila through your evangelization, buong angkan po ata yun sila. Wow! Salamat kay Kristo po. No? Gusto kanila pong makita kasi gusto nila mag-testimony. Oh, sige. Ang ganda nyo na. No? Sige, ate. So, yun lang, no? Maraming salamat, Brother Angel. Sino pang hindi na-mention ko? Meron pa ba? Mention na lahat. Tapos na. Mention ko na, Brother Tata. Oh. Brother Tata, hindi na nakikita dito. I-regards nyo ako ni baka walang internet. Mahina. Magpaano siya ng malakas na internet. Na-miss na po na. Na-miss na natin hindi ko na-miss dahil once a week. Kayo lagi nagkasama araw-araw. Sige, Brother Angel, maganda yung suggestion mo. So, i-bless ko na kayo, ha? The Lord be with you. And with your spirit. Almighty God bless you in the name of your Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So, Paiti Maria, Tatak FD with a humble heart po. God bless. Okay, God bless. So, paalam na tayo. Pasalamat na tayo. Ating unahin si Brother Wendell Talibong sa kanyang pasalamat. Brother Wendell. Okay, maraming salamat. Happy Fiesta ni Senyor Santo Niño. Okay, Brother Angel naman. Brother Angel. Ayun, amen. Praise the Lord, no? Salamat sa Diyos, no? Sa kanya lahat ng kalwalhatian at kapurihan. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you po, Mama Mary. At salamat din kay Father. At salamat din kay Father Darwin, no? So, yun, no? Na yan po. That's a good news, no? Hindi ko napigilan dahil talaga nakikita natin
no, talaga yung charisma na na bigay ni Lord kay Father Darwin. Pag nandito siya, time is 300% yung mga viewers, no. So ang purpose kasi natin dito, no, yung maraming ma-evangelize, no, maraming maligtas na kaluluwa. Yun lang naman purpose natin dito, no, purpose ni Lord, no. So yun, no, paalala po sa ating lahat ng ating ni Mama Mary, no, sa kanyang private revelation, whatever you stored here on earth will be nothing, no, save your soul. Lahat daw na naipon natin dito, walang halaga yan. Ang pinakamahalaga, iligtas natin ang kaluluwa. So ganun, yun po yung purpose ng punto por punto, magligtas po, hindi lang physical na karamdaman, kundi, no, spiritual, nakasakitan, no. So yun ang pinaka number 1. At sa ebanghelyo natin kanina, napakaganda, no. Una yung sa wedding of Cana originally, at pangalawa ito po dun kay sa Santo Niño, kay Jesus, no. But at the end, there's only one ano rito, no, yung pagmamahal ng Diyos nasa atin. So kailangan hindi lang tayo manatili sa bata, no? Kailangan magpalago din, lumago ang pananampalataya para lumago din tayo sa pag-ibig sa Diyos. Amen. Yun lang po. Naway marami tayong natutunan ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando. And good night, everyone. Okay, good night everyone. Paalam na po. Bye-bye. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the